One TV special report. At this time, let's move on to our contestant number 16. We have Precious Dimple Hernando. A round of applause, please. Bawat lampas ng araw ng pagulbe, sa bawat nilaong manok, sa pagsalubong ng araw, at sa bawat kampana ng katedral na umaalingaw. May isang kwentong isinusulat, isang kwento ng 78 taon ng hirap, tagumpay, at pag-unlad. Mga kagalang-galang logrado, mga pinuno ng ating lokal na pamalaan, mga kapwa ko sa misyon, at sa inyong lahat na narito ngayon, isang mapagpalang araw. Ngayon, nagtitipon tayo hindi lamang upang magdiwang, nagtitipon tayo upang kilalanin ang isang dakilang katotohanan. Ang lungsod ng Osamis ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Ito ay pinanday sa apoy ng pananampalataya at pinagtibay ng patuloy na kaunlaran. Pagpapanday. Kapag ang isang bakal ay pinapanday, ito ay itinarang sa nagbabagang apoy, pinupukpok, hinuhubog, masakit, malapit, at sa nagdaang 78 taon, ang Osamis ay dumaan sa matitinding hamon. Umarap tayo sa krisis sa seguridad, umarap tayo sa gupit ng pandemya, at umarap tayo sa kalamidad na sumubok sa ating katatagan bilang isang komunidad. Ngunit, bakit hindi tayo nawasak? Bakit nananatili tayong nakatayo, mas matatag at mas maunlad? Ang sagot ay simple, ngunit may malalim na ugat, ang ating pananampalataya. Humarap man tayo sa pinakamalakas na bagyo, ang birhen sa kuta ang ating sandigan. Sa bawat pagsindi ng kandila, nahanap natin ang lakas. Ang pananampalataya natin ay hindi lamang relihiyon. Ito ay isang buhay na kultura. Ito ang nagtutulak sa mga tricycle driver na magsumikap, sa mga guro na magsakripisyo, at sa bawat mamamayan na sabihin, Osamis nun ako, may pananalig ako, at babangon ako. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya kasabay ng ating pagdarasal ay ang pagtayo upang magtrabaho. Sa tulong ng mabilis at nakikinig na asenso administrasyon. Subalit, ano nga ba ang tunay na kaunlaran? Ito ba ay ang pagsunod lamang ng malalaking gusali? Mga nagkikislapang ilaw sa gabi. Ang tunay na kaunlaran ay tiyaking ito ay nararamdaman hanggang sa pinakamalayong barangay ng Giman at Dala. Ang tunay na kaunlaran ay tiyaking walang Osamis noon ang naiiwan. Ang tunay na kaunlaran ay ang pagkakaroon ng pagkakataon para sa mga kabataan, sa pagkasuporta para sa magsasaka at mangingisda, at isang ligtas na komunidad para sa lahat. Ito ang kaunlarang may puso, kaunlarang nakaugat sa ating pananampalataya. Mga Osamis noon, sama-sama nating itaas ang ating loob. Ipagmalaki ang nakaraan, magsumikap sa kasalukuyan, at yakapin ang mas maunlad na bukas. Mabuhay ang mga guro at tricycle driver. Mabuhay ang mga bumabangon araw-araw. Mabuhay ang lungsod ng Osamis, lungsod ng pananampalataya at kaunlaran. Daghang salamat, Asenso Osamis. There you have it, first, ladies and gentlemen, our contestant number 16, Precious Dimple Hernando. This time, let's have our contestant number 17. We have Nel B. Imperio. A round of applause, please. Osamis, lungsod ng pananampalataya, bayan ng Asenso. Ano nga ba ang bumubuo sa isang tunay na maunlad na lungsod?
Ang mga gusali ba? Ang mga negosyo ba? Ang mga makabagong teknolohiya ba? O ang tunay na puso ng isang lungsod ay matatagpuan sa mga taong naninirahan dito. Mga taong may pananampalataya, malasakit at pangarap. Mga kagalang-galang na mga hurado, mga kapwa ko kabataan at mga minamahal kong Uzamisnon, magandang araw sa ating lahat. Ang Uzamis ay isang lungsod na nakaugat sa pananampalataya. Ngunit ano ba ang kahulugan ng pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sinasabi. Ito ay isinasabuhay. Makikita natin ito sa isang mag-aaral na pinipiling mag-aral ng mabuti kahit na maraming pagsubok. Dahil naniniwala siya, ang edukasyon ay susi sa mas magandang kinabukasan. Makikita natin ito sa isang manggagawang gumigising araw-araw upang maghanap buhay ng marangal para sa kanyang pamilya. Makikita natin ito sa isang mamamayang sumusunod sa batas, nagmamalasakit sa kapaligiran at tumutulong sa kapwa. Sapagkat ang pananampalatayang walang pagkilos ay parang ilaw na hindi natin ginagamit. May liwanag ngunit walang naaabot. Mga kababayan, ang ating lungsod ay patuloy na nagbabago. Ngunit, habang tayo ay umaabante, mayroon tayong isang malaking hamon. Paano natin sisiguraduhin na ang kaunlaran ay hindi lamang para sa ilan? Paano natin sisiguraduhin na walang may iwan? Ang pamunuan ng Uzamis ay tinitiyak na ang bawat bata ay malusog sa pamamagitan ng walang gutom program. Ang bawat pamilya ay may pag-asa ng dahil sa One Family, One Professional program. Ang Scala o Sharing of Computer Access Locally and Abroad ay nagbibigay ng libreng digital literacy at computer skills training para sa mga kapatid nating may kapansanan. Sinisigurado rin ang ating pamunuan na may maayos na tirahan ng ating mga puspalan ng kapwa Uzamisnon sa pamamagitan ng malaubang Urban Poor Housing Village at Village of Hope na matatagpuan sa Barangay Laman. Higit pa riyan, mayroon ding coconut farming at agricultural support at Asenso Uzamis Sustainable Livestock Livelihood Assistance Program na ginagarantiya ang tulong para sa ating pangkabuhayan. Dito nararamdaman ng bawat mamayan na siya ay mahalaga sa paghubog ng kinabukasan. Mga minamahal kong Uzamisnon, sa ika-78 taon ng ating lungsod, huwag nating kalimutan. Hindi tayo tinatanong ng ating kasaysayan kung gaano karami ang ating natanggap. Tayo ay tinatanong kung ano ang ating naibigay, ano ang naiambag natin, ano ang iniwan nating marka, ano ang kwento na ikukwento ng susunod na henerasyon tungkol sa atin. Habang may kabataang handang mangarap, may mamamayang handang maglingkod, at may pusong puno ng pananampalataya. Ang Uzamis ay patuloy na aasenso, patuloy na lalago, dahil tayo ang Uzamis, tayo ang tagapagmana ng ating kasaysayan. Tahanan mo ako, di magbabago yun, at pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata, pagmamahal sa'yo, di maubos yun, sabay natin nadadawanan ang lahat, hanggang sa dulo ng ating pagmamahal. Maraming salamat at mabuhay ang Uzamis City! There you have it, first, ladies and gentlemen, our contestant number 17, Neil B. Imperio. This time, let's move forward to our contestant number 18, Rachel L. Villar. A round of applause, please. Matatayong nagsali, malalawak na kalsada, at dumaraming negosyo. Ito ba ang tunay na sukatan ng isang maunlad na lungsod? O ang tunay na asenso ay masasalamin sa mga mamamayang may
sa pamamagitan ng muling pagpapanday sa kanilang mga pag-uugali na nakaugat sa tunay na pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ang nagtuturo sa atin na maging tapat kahit walang nakakakita, maging matulungin na walang inaasahang kapalit, at maging matatag kapag dumarating ang mga pagsubok. Ang tunay na tagumpay ay magsisimula lamang kung ang bawat isa sa atin ay handang kumilos para sa kabutihan ng lahat. Bilang isang kabataan, alam kong may tungkulin ako sa paghubog ng ating bukas. Ang aking pag-aaral, paggalang sa nakatatanda, at pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran. Ito ang aking ambag sa pagpapanday ng mas maunlad na Ozamis. Ang Asenso Ozamis ay responsibilidad nating lahat, hindi lamang ng mga pinuno. Binubuo ito ng mga taong may pangarap, may malasakit, at may pananampalatayang nagtutulak sa atin na magsikap para sa ikabubuti ng mas nakararami. Kaya naman, isang hamon ang nais kong iwanan sa inyong mga puso. Huwag nating itanong kung ano ang nagagawa ng Ozamis para sa atin. Sa halip, itanong natin sa ating sarili, ano ang maaari mong magagawa para sa Ozamis? Sapagkat kapag ang bawat mamamayan ay may pananampalataya sa Diyos, tapat na pagmamahal sa bayan, at wagas na malasakit sa kapwa, walang pangarap ang imposibleng hindi maabot. Asenso Ozamis! Sama-sama nating ipanday ang isang lungsod na nakaugat sa pananampalataya at patuloy na maglakbay tungo sa kaunlaran. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat! Thank you so much, contestant number 18, Rachel S. Villar. This time, let's have our contestant number 19. We have Raven R. Acabo. A round of applause, please. Mga mahal na orado, mga kapwa ko katunggal, at sa lahat ng mga bisita, magandang araw po sa inyo. Ano ang tunay na bumubuo sa isang dakilang lungsod? Ang matatayong bang gusali, ang malalawak na kalsada, o ang makabagong teknolohiya? Sa loob ng 78 taon, patuloy na isinulat ng lungsod ng Ozamis ang kwento ng pag-unlad. Isang pag-unlad na hindi lamang makikita sa mga bagong gusali at proyekto, kundi sa pag-asang na ibibigay sa bawat pamilya at sa magandang kinabukasang inuhubog para sa bawat mamamayan. Ang temang Ozamis sa 78, pagpapanday ng isang lungsod na nakaugat sa pananampalataya at nagpapatuloy sa kaunlaran, ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa matibay na pananampalataya sa Diyos at sama-samang pagtutulungan ng lahat. Patunay ito ang patuloy na pagsisikap ng ating lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga makabagong infrastruktura, mas napapanali ang paglalakbay, mas lumalago ang kabuhayan, at mas gumaganda ang ating lungsod. Sa mga health program, mas maraming Ozamis ang nabibigyan na di kalidad na serbisyo pangkalusugan. Ang programa One Family, One Professional, mas maraming kabataan ang nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral at makamit ang kanilang mga pangarap. Sa Dengue Prevention Cleanup Drive sa lahat ng paralan at mga barangay, sama-sama nating pinanalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat mag-aaral at mga mamamayan. Higit pa rito, patuloy ding pinanalagaan
upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng bawat mamamayan. Gayun din ang anti-illegal drugs na naglalayong protektahan ang ating komunidad, lalo na ang kabataan, laban sa masamang epekto ng ipinagbabawal na gamot at gabayan sila tungo sa isang ligtas at maayos na kinabukasan. Ngunit higit sa mga programang ito ay ang puso ng bawat usang mismo. Sapagkat walang proyektong magtatagumpay kung walang mamamayang handang ikisa. Bilang mga tunay na usang mismo, isinasabuhay natin ang 5 M's. Misa mismo, magpuyong malinawon, malabon, o malipayon. Magpuyong malinawon, sapagkat sa kapayapaan nagsisimula ang kaunlaran. Magpuyong malabon, dahil ang pagmamahal at malasakit ang nagbubuklod sa ating komunidad. At magpuyong malipayon, dahil ang tunay na kaligayahan ay bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat. Tayo, ang kabataan, ang pag-asa ng Ozamis. Nasa ating mga kamay ang magpapatuloy ng mga dikain ng ating lungsod. Sa ating pananampalataya, sipag, disiplina at pagmamahal sa bayan, may papakita natin na tayo ay karapat-dapat na maging tagapagmana ng isang lungsod na patuloy na umuunlad. Kaya sa pagdiriwang na ika-78 anibersaryo ng lungsod ng Ozamis, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang mga taong lumipas. Ipinagdiriwang din natin ang bawat pangarap na natutupad, bawat pamilyang umaangat at bawat usamisyon na nagkakaisa para sa mas maunlad na kinabukasan. Sapagkat ang isang lungsod na nakaugat sa pananampalataya, pinamumunuan ng may malasakit at sinusuportahan ng nagkakaisang mamamayan ay isang lungsod na patuloy na uunlad. Mabuhay ang lungsod ng Ozamis! Mabuhay ang mga Ozamis nun! Ascenso Ozamis! There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 19, Raven R. Acabo. This time, let's move forward to our contestant number 20. He is Rico R. Calial. A round of applause, please. Hindi sukatan ang mga nagtataasang gusali, malawak na mga kalsada o dami ng negosyo sa isang maunlad na lungsod. Ang tunay na sukatan ng isang lungsod ay matibay na mamamayang naninirahan dito at ang pananampalatayang nagbibigay direksyon sa kanilang kinabukasan. Sa mga kagalang-galang na mga hurado, mga kapwa ko kalahok, mga magulang, at mga mamamayang Ozamis nun, magandang araw sa ating lahat. Sa pagdiriwang ng ika-78 taong anibersaryo ng ating lungsod, hindi lamang tayo nagbibilang ng mga taong lumipas. Ipinagdiriwang natin ang isang kasaysayang hinubog ng pananampalataya, pinatatag na pagkakaisa, at patuloy na isinusulong tungo sa kaunlaran. 78 taon, mahigit 7 dekada ng mga hamon, pagsubok, tagumpay, at pag-asa. Ngunit kung may isang bagay ang hindi kailanman nagbago, ito ay ang matibay na pananalig ng mga Ozamis noon sa Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ang naging ilaw sa bawat unos, ang naging lakas sa bawat pagsubok, at ang naging inspirasyon upang patuloy na bumangon. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang ating lungsod ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Dito matatagpuan ang mga pook na nagpapaalala sa ating mga pinagmulan, tulad ng Kota Shine. Ngunit higit sa mga gusali at makasaysayang lugar, ang tunay na yaman ng Ozamis ay ang mga mamamayang may puso, may malasakit, at may pananampalatayang nagsisilbing pundasyon sa kanilang kinabukasan. Subalit, sapat na ba ang pananampalataya kung walang pagkilos? Ang sagot ay hindi.
ang pananampalataya ay hindi lamang dapat nakikita sa ating mga panalangin, kundi higit sa lahat sa ating mga kilos. Ito ang nagtutulak sa mga guro na hubugin ang kaisipan ng mga kabataan. Ito ang nagbibigay lakas sa mga magsasaka at mangingisda upang patuloy na maghanap buhay. Ito ang naging inspirasyon ng mga negosyante upang patuloy na makalikha ng oportunidad. At ito rin ang nagsisilbing gabay ng mga pinuno upang mamuno ng may integridad, katapatan, at malasakit. Subalit, hindi sapat ang ating mga pananampalataya. Sa kabilang banda, lalong higit ang hamon sa aming mga kabataan. Kami ang susunod na tagapagmana ng lungsod na ito. Hindi sapat na maging mahusay lamang sa akademiko o teknolohiya. Kailangan maging kabataan may prinsipyo, may disiplina, may malasakit sa kapwa, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Sapagkat ang kinabukasan ng Uzamis ay nakasalalay sa uri ng kabataang ating hinuhubog ngayon. Mga kababayan, sa pagdiriwang ng ika-78 anibersaryo ng ating lungsod, hindi lamang ito paborita sa ating mga nakaraan. Isa rin itong paalala na ang bawat sa atin ay may mahalagang papel sa pagpapatuloy ng ating paunlad. Sama-sama natin ipagpatuloy ang pagpapanday sa isang lungsod na hindi lamang maunlad sa paningin ng mundo, kundi dakila rin sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang lungsod na nakaugat sa pananampalataya ay lungsod na hindi matitinag, at ang lungsod na may pagkakaisa ay lungsod na walang hanggan ang kaunlaran. Maraming salamat! Mabuhay ang lungsod na Uzamis! Mabuhay tayong lahat! There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 20, Rico R. Kalial. This time, let's proceed to our contestant number 21. We have Crystal Claire Supernales. A round of applause, please. Magandang araw po sa ating mga kagalagalang na panahon, mga opisyal ng pamahalaan, mga guro, mga hurado, at sa aking kapwa Uzamis. Kapag narinig ninyo ang salitang Uzamis, ano ang unang pumapasok sa inyong isipan? Ang mapaghimalang berit sa una, ang ating mayamang kasaysayan, o marahil ang mga taong ang pananampalataya ang naging sandigan sa bawat unos ng buhay. Sapagkat para sa akin, ang Uzamis ay higit pa sa isang lungsod. Ito ay isang lungsod na ipinapanday ng pananampalataya. Dito sa Uzamis, ang pananampalataya ay hindi mo lamang makikita sa simbahan. Makikita ito sa isang inang taitim na nagdarasal bago ihatid ang kanyang mga anak sa paaralan. Sa isang mangingisdang nananalangin bago pumalaot at sa isang estudyante nag-aantanda bago humarap sa pagsusuri. Sa bawat hamon ng buhay, iisa ang ating sinasambi. Una sa tanan, mag-ambot kita. Ito ang pananampalatayang minana natin sa ating mga ninuno. Pinatitibay ng ating debosyon sa Beren sa Uta at siyang naging magtibay na pundasyon ng ating lungsod sa loob ng 78 taon. Ngunit, mga minamahal kong tagapakinig, ano nga ba ang tunay na nagpapantay sa isang maunlad na lungsod? Ito ba ay ang malalawak na kasada? Ang matatayog na gusali? O ang mga makabagong infrastruktura? Mahalaga ang mga ito. Ngunit ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa mga istrukturang ating naitatayo. Ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa pananampalatayang nagbibigay ng pag-asa, gumagabay sa tamang pagpapasya at nagbubuklod sa bawat mamamayan. Kaya sa pagdiriwang ng Uzamis na ika-78, kinikilala natin ang bawat pinunong nagsilbi ng tapat at ang bawat Uzamisnong naging katuwang sa pagpapantay ng ating lungsod. Dahil sa sama-samang pagsisikap, tinatamasa natin ngayon ang mas maayos na lokasyon
serbisyong pangkalusugan, mas ligtas na pamayanan, at mas maraming pagkakataong umunlad ang bawat pamilya. Ngunit ang kaunlarang ito ay hindi lamang bunga ng mahusay na pamumuno. Ito rin ay bunga ng sipag ng bawat manggagawa, sakripisyo ng bawat magulang, dedikasyon ng bawat guro, tiyaga ng bawat magsasaka at mangingisda, at pagkakaisa ng bawat usamismo. At kung may isang haliging magtitiyak na magpapatuloy ang kaunlarang ito, kami iyon, ang kabataan. Kami na mga pangarap ay pinagyaman ng kahapon at ng pag-asang huhubog sa bukas. Hindi namin kailangang hintayin ang tamang panahon upang makapaglingkod, sapagkat ang tunay na pagbabago ay hindi hinihintay. Ito ay sinisimula ng kabataang kumikilos ngayon. Sa bawat mabuting pasya, masipag na pag-aaral at pagtulong sa kapwa. Patuloy namin ipinapanday ang kinabukasan ng Usamis. Mga minamahal kong kababayan, ang Usamis ay hindi lamang ating minana. Ito ay ating pananagutan. Tungkulin nating pagyamanin ito at ipamana sa susunod na henerasyong may matibay na pananampalataya. Habang tanaw natin ang beret sa utak, naway manatili sa ating puso ang pananampalatayang nagtuturo ng pagpapakumbaba, katatagan at dapat na paglilingkod. Sapagkat hanggat nakaugat sa Diyos ang ating pananampalataya, nagkakaisa ang ating mamamayan, matuwid ang ating mga pinuno, at may pangarap ang ating kabataan. Patuloy natin ipinapanay ang isang Usamis na tunay na malinamon, malangbuon o malipayon. Maligayang ika-78 Charter Anniversary, lungsod ng Usamis. Mabuhay ang bawat Usamis doon! Mabuhay ang bawat Usamis doon! Thank you so much, contestant number 21. We have Crystal Claire Superalis.